Hello, DJ World. So, this is your Leventacious. This would be your very first time na makikita niyo ako nagsasalita kasi ito yung very first time na magvo-vlog ako. So, eto na, 2025 ends and what's next is 2026 na naman. So, I'm kinda thinking, so naisipan ko parang i-vlog ko na lang 'to kasi parang napaka-bored ko na boring na tao. Anyway, it's already anong oras na ba ngayon? It's already 10:54 here sa Pinas. And ayun. So, how are we, guys? So, ngayon, ano nga ba pag-uusapan natin? Ano nga bang topic? Sino nga ba si Loventacious? Actually, si Loventacious, isa lang naman siyang mapangarap na tao. Dami kong pangarap sa buhay eh. Kaso hindi ko alam kung matutupad ko ba or something or what. Parang let's just talk about goals. What was your goal this 2025? Ano yung naging struggles mo? Ano yung naging challenges mo? Ask yourself this. Ako, I can admit na I was a very dreamy person. Napakamapangarap ko, at the same time matulugin. Kaya more likely, ayun, hanggang pangarap lang. Joke lang yun. Pero ano, hindi talaga ako komportable magsalita sa camera, eh, 'no. Um, Actually, napakamapangarap kong tao kasi I am a person na napakataas ang expectation sa sarili. I am a product of a broken family and, masasabi ko hindi naman sa broken 'no, pero I was shaped as a teenager way back 2022 dahil nagpunta ako ng Manila. So, naka-meet ako ng new people, new circle, and new environment which is very malayo sa family ko because I was from a family na hindi naman gano'n karangya, hindi naman gano'n kaganda, and hindi lalo perfect since I came from a family na always kailangan na pinapantayan yung expectation. So, that's why I got up that idea of kailangan parate mataas ang expectation sa sarili. But time came, bumigay. So, hindi kinaya ang expectation. I stopped school. So, nag-stop ako and since my mother is kumbaga, she has her vices din naman and I can't blame her because she also has her depression. That's why ako yung nag-adjust na pumunta ng Manila. So, nung pumunta ako ng Manila, new life, new start, I told myself I would be happy because gusto ko magsimula ng new life. But then, na-realize ko lang, I was like just masking myself and hiding myself all over na parang ang bigat pala no kapag tinatago mo. So, tinago ko yung true identity ko and I tried to tell na, "No, hindi ako magiging kasing lungkot ng kagayang ako dati." So, I cheered myself up, nagpakasaya, ginawa lahat ng mga bagay na hindi ako. But despite that, na-realize ko lang na parang una, okey naman. But nung tumagal-tagal na-feel ko na parang niloloko ko na lang pala yung sarili ko. So, that's why I stopped pretending. Nag-stop ako mag-pretend kasi may mga taong totoo palang magke-care sa'yo. I used to think na ang mga tao, ang habol lang sa'yo parate is expectation, may kailangan sa'yo kaya lumalapit sa'yo, may kailangan sa'yo kaya tinutulungan ka. But there's also people na kaya kang tulungan kahit walang kapalit. Alam mo yun? Nakakapanibago eh, lalo na kung lumaki ka sa isang household na puro conditional lahat. And then, nung may tao na gano'n na willing tumulong sa akin, siya yung mentor ko, way back 2023. And actually 2024 yun, eh, last year. Tapos dun ako nag-start na maging open and medyo mabigat siya, eh.
Ano ba ba? Rumble-rumble 'no, from goals to life na. Kasi just this background. So, I was diagnosed with somehow I'm a neurodivergent person. I was diagnosed with bipolar 2, and it was really never easy to accept na may gano'n palang kondisyon ako sa family. But it also made sense why I felt I was always different, but feel ko tama naman, normal naman yung ginagawa ko, but I feel na parang nale-left alone ako in the circle. So, ayun, nung na-discover ko, I couldn't accept it. Pero nagkaroon ako ng acceptance kasi may mga taong nagpakita sa akin na pwede mong i-accept kung sino ka. Dahil wala namang tao na deserve ang panghuhusga. Ang deserve ng tao is correction, tamang way kung papaano magiging tamang tao, and mag-mature. So, nung pinaintindi sa akin yun, parang wow, it's a life-changing mindset, no? Na parang hindi mo pala kailangan mag-fit in, magpanggap para matanggap ka. Kasi the right people will come at you if right people will come at you if ikaw mismo nagpakatotoo ka sa sarili mo eh. So that's why I'm shooting this vlog na walang filter kasi gusto kong makita niyo yung side ko na kung sino ba talaga ako. Kaya nga vlog 001, di ba? So fast forward, I had a lot of goals. Ang goals ko nung nagpunta ako na Manila, kasi I was involved in multi-level marketing. So I used to think na napakabilis kumita ng pera kasi siyempre as a kid you were also naive, 'di ba? So I was involved with network marketing but in the digital era. Tapos, ang tawag dito, natuto akong mangarap para sa sarili ko at para sa family ko. Kasi dati parang wala na akong pangarap eh. Although malaki yung pangarap ko, feel ko hindi ko na siya maaabot. But this platform told me na parang may kaya pa akong ibuga. Hindi naman sa sinasabi ko sa inyo na mag-start din kayo ng multi-level marketing or network marketing, 'di ba? Pero dito ko na-discover yung another version ng sarili ko. I learned to socialize with people, which is may social anxiety ako up until now, pero nalalabanan ko siya kasi may mga tao akong nakasalamuha na tumutulong sa akin para maintindihan ko kung paano ba talaga nagwo-work ang social cues kasi hindi ko talaga magets eh. Tapos, ano pa ba? Yan ba grabe distracted ako simula kanina almost 8 minutes na tayong nag-uusap dito. Goals ang dapat pero nakarating tayo sa kung ano 'no. So ang goals ko actually agad yumaman. So gusto naman sino naman ang hindi gusto yumaman, 'di ba? So gusto kong yumaman agad, tapos gusto kong makabili ng car para sa family ko para kapag magti-trip kami, 'di ba may car agad. I was 15 that time and the good news is, ilang taon na ako ngayon? I'm 19. I'm 19 and I could say, yes, hindi ko naman lahat nakuha yung pangarap ko. But I got things na nakuha ko talaga. Like, how would I deal with life? Na paano ko ba haharapin yung pagsubok nang hindi nagre-result into unaliving myself? Paano ko ba lalabanan ang isang sitwasyon na parang imposible na? Paano ko ba ilalaban ang isang buhay na parang wala ng pag-asa pero deep inside may kaya pa palang ibuga. Paano ko haharapin yung mga sitwasyon sa buhay na parang, alam mo yun, minsan wala ka ng iba nakikitang rason para magpatuloy pero kinakaya mo pa rin. And papaano mo malalabanan yung feeling na nag-fail ka, nabigo ka after nung goal mo. Yung mga gano'n na mga bagay, yung nag-set ka ng goal, sinabi mo na sa lahat ng tao, tapos ending magfe-fail ka kasi hindi mo nakuha. Paano mo ihaharap yung sarili mo sa ibang tao? And yeah, those are the things na natutunan kong i-conquer. Although hindi madali, I could say yes, I'm earning naman. I earn my 6 digits.
sa multi-level marketing in a month. And talagang sabihin natin, dito talaga ako nag-grow, dito talaga ako nag-mature. Pero I wanna be transparent this time. Alam nyo guys, especially sa mga nagpa-plan na magkaroon ng discovery, kasi mga Gen Zs ngayon and Gen Alpha gusto magkaroon ng pagbabago sa buhay, gusto nila kumita ng pera. I could say na 'wag niyo munang i-aim na kumita agad ng pera kapag nag-start kayo in somewhere kasi hindi agad ibibigay sa inyo. I would say na i-aim niyo ang growth and knowledge kasi bakit? Kapag marunong ka na, kapag natuto ka na, kapag may knowledge ka na, hindi yan kasi mananakaw sa'yo eh. Ang pera pwede ka mawalan. Ilang beses na ako nawalan ng pera, ilang beses na din ako na-scam. Pero kapag may knowledge ka and tatag ng loob, yan kasi ang hindi mawawala sa'yo eh. Alam mo yun, a lot of people had their monies, pero na-scam lang, nalugi lang, hindi na agad sila sumubok, nag-stop na sila, yung iba nga nagpatiwakal na dahil nalugi pa lang, 'di ba, yung iba na nag scatter kasi wala silang experience and knowledge kung paano ba nila dapat harapin yung challenge na hinaharap nila. Because you're all after for money. Pero if we'd understand na money is just a tool and ang kailangan natin is to enhance ourselves, to amplify ourselves para kapag binigay sa atin ng pera, hindi basta-basta mawawala. That's the time na marirealize mo na, wow, ang galing naman kasi may pagbabago sa akin. It's not just about the money, it's not just about the bulsa, but alam mo yun, kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay sa buhay. So, ayun. Actually, na-awardan na rin ako as silver executive. It means isa sa mga magaling din magbenta. So, natuto ako magbenta, which is hindi naman talaga ako magaling magbenta kasi takot ako sa tao. Natuto ako magsalita sa harap ng mga tao. Natuto akong maging humble kapag may natatanggap. Natuto akong hindi sa lahat ng panahon nasa taas ka. Natuto ako na magsalita sa harap ng camera kahit hindi ko alam kung may nakikinig ba diyan. Natuto akong pumalakpak para sa success ng iba at hindi parating sa'yo pala ang palakpak. Alam mo yun? Kung honor student ka at kung ikaw yung tao na parating nasa iyo ang pagpaparangal, parati mong iisipin na parang dapat ikaw parati ang attention eh. Pero kapag, alam mo yung mga honor student, kaway-kaway diyan, honor student din ako. Pero kapag naranasan mong lumagapak, mararamdaman mo na hindi pala sa lahat ng panahon ikaw yung bida. Kailangan minsan ikaw din talaga yung taga-support or madalas kasi sa buhay ng ibang tao, malaki ang magiging ambag mo. Yun nga lang, kung parating tayo ang bida sa buhay ng ibang tao, hindi nila makikita yung pinakamagandang version ng sarili nila. Kaya andito tayo, lalo na ako. Kasi para tulungan ang mga tao na hindi pa na-awaken yung potential nila na bida din pala sila, na ipakita sila sa kanila na kaya nila. One thing na siguro before ko i-end 'to kasi malapit na tayo mag 15 minutes, eh. One thing na isa sa mga naging realizations ko na big really help talaga sa akin 'to, eh. Nawalan na ako ng boses. Nung time na nag-perform yung team ko, the golden team sa Inares. Alam nyo guys, napakasarap sa feeling na nakita ko sila nag-perform and napakasarap sa feeling na binibigay nila yung todo. And the best part, ako yung nag-support sa kanila. Ako yung naging cameraman nila. Although hindi man nila I'm sure siguro na-appreciate, may mga naka-appreciate pero siguro may okay lang, gano'n lang. Pero alam mo 'yun, nung nakikita ko sila na binibigay nila yung todo performance nila, napakasarap sa feeling. Kasi I was like that before, ah. Before all these things happened, before all the depression and something happened,
Well, I used to be a performer too, kasi parati ako nag-e-excel sa class. Nagsi din ako sa harap ng public place. I won the first runner-up place dati and almost champion na. And then ayun, iniisip ko dati, ano yung purpose ng life ko hindi ka magcha-champion? And then sila sixth place pero alam mo yun, napaka-happy ko pa rin. Bakit? Parang na-realize ko, eh, wala pala yun sa kung anong place ang nakuha mo, eh. Nasa support kung ano yung binigay mong performance, kung talagang binigay mo yung todo, kung ramdam mo talagang nagsaya ka, kung ramdam mo talaga yung, alam mo yun, yung passion na may kasama ka, yung support system. Na-realize ko lang ba't sobrang saya ko despite na hindi ako nag-perform kasi nag-support ako. And that's one example na masasabi ko na kahit hindi ka maging main character sa buhay ng ibang tao at sila ang maging main character at mag-support ka, dun mo makikita na kayang ilabas pala ang potensyal ng taong nasa sa kasama mo. Kaya, wow, I was just really amazed. Parang alam mo yun, feel ko naging mentor na rin ako. Hindi naman sa ano, 'di ba? Pero parang feeling ko mentor na rin ako kasi I unleashed a creativity ng tao. Alam mo yun, yung parang hindi posible kasi hindi afford ng ganito, eh. Kasi mahal 'pag nagpa-cameraman ka, eh, pero nagawa ko. So, I was really happy for that, and I was really proud of my team kasi they gave their best. So, thank you, the golden team. Very happy ako kasi I was really happy. Happy talaga kasi I felt the presence. I felt the spirit nung magkakasama tayo. So, it's been running for 4 years na. Almost going 4 years na yata ako in the team. And I'm proud na to say na part of them. So, I'll pursue my vlogging. At the same time, I'm doing this masterclass. We have TGT masterclass by the way sa mga, for example, nagtatanong anong ginagawa namin, anong ginagawa ko ngayon, I'm doing masterclass. So, you can DM me so I could make a video about masterclass. So, pwede kong i-share sa inyo. So, lagpas na tayo ng 17 minutes kakasalita. So, I hope you guys nag-enjoy. Hindi ko alam paano tatapusin yung vlog, eh, kaya tumagal tayo, eh. Pero I was really happy kasi naranasan ko na ilabas yung emotion ko dito, yung totoong self ko. Feel ko napakakalmado ko. Ang sarap, as in, hindi yun scripted. Wala akong kinuha kay ChatGPT or what. Lahat yun. Wala, eh, nasanay kasi ako may script, eh. Pero hopefully mag improve pa 'to. So, kayo diyan sa mga makakakita nito kapag nag-viral ako, kapag nag-boom 'tong vlog ko. Kapag, for example, nag-boom ako at nabalikan niyo, wag kayong mag-alala, you always have a place in my heart. Ang cheesy nun, Pero 'yan lang. See you sa next vlog. Vlog 001 'to. So, vlog 002. Bye-bye!